Maayong hapon ninyong tanan. Alright, ipadayon nato mga kaigsunan ang people in the New Testament. And we are in Jesus Christ number 25. Number 25. We are still in the manifestation of the earthly life of Christ. Ika-25 sad. Mag-ampo ta mga kaigsunan, let's all stand. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful afternoon that you have given to us. Thank you for the strength, and thank you for all the activities early this afternoon. I pray that you will bless each and every one, O God, with wisdom to understand as we receive your message, O God, so that we could be able to apply in our life, Lord, whatsoever lesson you are going to allow us to learn this afternoon. Please use me, empower me, O God, to preach your word with boldness, with power. And we ask all these things for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So kapadayon ta sa pagpakita ni Kristo sa iyahang earthly life. Alright? So, atong ipadayon mga igsoon, ang Jesus sends out the 12 apostles. This is part number 2. So ato na ning gihisgutan ang tulo ani mga kaigsunan, so gipaila-ila sa una nato nga gisgutan ang 12 ka apostoles. And giwarningan or gitudluan, gi-instructionan ni Jesus Christ ang mga apostles before niya gipadala. Kay lisod kaayo nga mulakaw ka and you do not know what to do. Mo na hantod karon ang Bible nag-instruct nato. Before you can do the work of God, you need to be instructed. And that is why sa pagpadayon mga kaigsunan, diha man gihatag sa Ginoo sa simbahan ang mga instructions, and that is why we are here for the instruction. Alright? And then, giwarningan sa Ginoo daan, dili sayon ang buluhaton. Naagyoy persecution nga imong masugatan. O karon atong ipadayon mga igsoon sa ikaupat. Ang ikaupat, number 4, Jesus instructed them not to be afraid and to remain steadfast. Kinahanglan magpabilin ka nga dili magmahadlokon. Daghan kay mga daghan kay mga unexpected happenings in the ministry of the Lord. Sometimes ang imong kanang kauban sa pagpanrabaho mahimo nimong kanang opposer. Usahay ang imong loved ones mahimong babag sa imong pagpangalagad. So daghan kay mga surprises mga kaigsunan. So giingnan ni Christ ang mga apostles, gi-instructionan niya nga ayaw jud mo pagka mahinadlokon o magpabilin mo nga dili matandog. Remain steadfast. In Matthew chapter 10 verse number 26 to 33, Matthew chapter 10, magsugod sa 26, hantod sa 33 mga kaigsunan. In verse number 26, the Bible says, "Fear them not, therefore, for there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known." So naay mga tao nga naay daotang tinguha nimo usa ka adlaw, ablihan na sa Ginoo, i-reveal ra na sa Ginoo one day. Mao na kita sa atong kinabuhi as a believer, kay dili ra ba excuse mga kaigsunan. Satan can still use a believer to disturb or to persecute another believer. So kinsa man tong mga Kristohanon nga pwedeng gamiton sa yawa? Katong wala na equip. Gitagamit ta sa Ginoog armor. Katong mga Kristohanon nga wala nagsulob sa iyang armor. Gidrop niya iyang shield. No, wala na kay pansagang sa kanang araw sa yawa. Katong iyang gitangtang ang iyang breastplate. So sa man ang breastplate, the righteousness, wala na ka nagsunod. Mo nang ang Ginoo wala na nagpadayon og panalangin nimo kay apil ba yan na sa instruction. Amen? Ang iyang pagkamatarong imo gyud ang ipadayon kay mao na ang atong breastplate to protect our Christian life. So wala na nimo gisulob.
So mo na ang yawa, awa na. Wa gyud siya naglisod og tiro sa mga Christian. Bisa pagpiyungan, igo. Igo dayon. Mo na daghang kay mga Christians envious. Daghang mga Christians palaaway. Daghang mga Christians kanang liar. Daghan kay siya udyong mga kaigsunan. Puros mga bad attitudes. Iyan ang itiro sa mga Kristohanon. Unya, wala ka kabantay. Nganong na naman ko ani? Di na ba juga kabantay nga nasayop ka? No? Mura siyang mahimong part sa imong life ba? Nga murag normal na lang. Muna magbantay yun nga, dili ta maigo sa udyong, sa yawa, sa iyang arrow, mga igsoon. According to the Bible, nag-inat na siya daan sa iyang bow. Nag-inat na siya daan. Pero gitudloan ta sa the book of Psalms, unsaon nato nga mabroken ang bow sa mga wicked? Stay close to the Lord. Kay ang Ginoo maoray mo padayag anang mga dautan nga mga tao nga nagtinguha og daot og guba sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Walay butang nga dili mabutyag. Klaro kayong gigon sa Bible oy. Ayaw kadluki na sila kanang mo persecute nimo because one day it will be revealed. For there is nothing covered that shall not be revealed, and hid that shall not be known. No, wa may nagplanog dautan nimo nga iyang isulti ka, imong iyang inform ka ba? No, yakang tawgan nilo. Si Kuan Brad, na ako'y plano dautan nimo ha. Magbantay ka ha, aning adlawan ako i-execute niya. Wala oy, maghilom na gyud na. Mga secret na nila, secret, pero ingon ang Bible, ako'y bahala na. Di na ka-pursue, kay ako nang ipadayag. In verse number 27, the Bible says, what I tell you in darkness, that speak ye in light, and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetop. Importante ang pag-study, mga kaigsunan. God will teach us personally, but God wanted us to speak up the lesson that we learn according to what the Bible says in the housetop. Proclaim the word of God. Ayaw jud kahadlok og padayag og unsay imong gilearn in secret, mga kaigsunan. You need to publish it in public. Ayaw jud kahadlok because God will be the one to take care of you. Ayaw jud og kahadlok og wali. Ayaw kahadlok og tudlo. Amen? Kung naa man gani nga kanang mo debate nimo, ayaw tubayi, move on, mga kaigsunan. Ayaw pahunong. Kay mo na ilang tinguha, stop ka. Don't let them stop you from preaching. In verse number 28, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. O sabi ang gisulti ana, kanang iya sa mga wicked nga gilangkuban sa yawa, mga kaigsunan, ayaw kahadlok because the devil is not able to destroy or kill your soul. Amen. It is God who is able, mga kaigsunan. And praise the Lord, He has given us His grace. No, the promise, the eternal life, iyang gihatag nato, mga kaigsunan. Gi-rescue na ta sa Ginoo, gi-save na ta sa Ginoo. Iyan ang gipakita tungod sa iyang dakong gugma nato, mga kaigsunan. Bisag di ta angayan anang gugmaha, ang Ginoo gihatag sa ato para maangkon nato ang bag-ong kinabuhi. Ug ang promise nga eternal life that when we die, maangkon nato, mga igsoon. Again, ayo nagpangitaa karon ang eternal life. Ayaw pangayo adaan sa Ginoo, kay di man sa niya ihatag. Kay kung iyan ang ihatag sa imo, mga kaigsuonan, nagmotor ka, unya nahapak imong ulo sa puthaw, napislong, mo na imong ulo. Di man ka mamatay. Ganahan mo pangayon yung eternal life karon? Namumo ka, nag-drive ka motor, anagin imong naong, napapasan rin. Pero buhay gapong ka, wala kay ilong. Mo nagihatag sa Ginoo, promise. But when God made a promise, it's real. It's true. And that is why God gave us the Holy Spirit, the earnest of that inheritance.
Gitagaan ta sa balang espiritu mo pamatuod nga ikaw luwas na. Wala ang uban mo magsigig angkon nga luwas naman pud ko pero walay tigpamatuod. Walay bala ang espiritu sa ilang kasing-kasing. Pero ting luuya, gakuyog-kuyog lang sa panon. Abi kinakakuyog og karnero, nagtuo siya, karnero na siya. Kanding di ay. Arang-arang na ng karding. Kay karnerong batasan kanding mana. Wa pa ka-grow. No, nagtuo siya nga kanang kanding gyapon siya ba? Mo na karnero na siya, sige pug panungay. Unya, kung imong sultihan, kung imong sugoon sig balibad, kay way laing na hibaw ana. Di. So, mga lagad ka sa Ginoo? Di. Di ba? Pero, karnero kay kusog man manawag og tabang. Tabang pa. Mo na'y gusto sa Ginoo, call unto me. Amen? Pero, ang kanding pangutanam, nawag ka sa Ginoo? Di, yun na siya. Ay nalagpugsa. Nakuyog sa panon. Pero, wala gyud ito'y connection sa Ginoo mga kaigsunan. Muna iklaro na nimo, are you connected to the Lord? In verse number 29, are not two sparrows sold for a farthing? And one of them shall not fall on the ground without your Father. Unsa man ang farthing, perting baratuha. Pag mayong ka farthing mga kaigsunan, it talks about mura ba og kanang why price? Why value? Morning offering sa widow woman. Ang farthing. Sinsiyo na nato, mga igsoon. Muna nga, paghatag sa widow woman, nagtingog in town kay sinsiyo god. Di ba? So, ang sparrow, gipalit siya, gibaligya siya for a farthing. And one of them shall not fall on the ground without your Father. So naagyon ang pag-amping sa amahan mga kaigsunan sa matag usa. Tanawa sa verse number 30. But the very hairs of your head are all numbered. Muna, nag-uol mo na upaw mo, ay kabalaka, kay bawang Ginoo, pila na lang nabilin. Bisag unsa kabaga ang imong buhok, kay bawang Ginoo, pila na kabuok. Every hair nga ma-fall sa imong head, kay baw siya mga kaigsuonan. So ingon ana ang concern sa Ginoo nato. Mo nang iyan na yung sugyot diri mga igsoon sa kanang verse number 31. Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows. Usa ra gani ka sparrow ha, dili siya ma-fall without the Father. Ingon ang Ginoo mga kaigsuonan, you are more than valuable than many sparrows. Ang ratio sa duha ka sparrow, dili mo tugot ang amahan, nga ang usa ka sparrow mahug diha, nga wala siya. 1:2. Unya, many sparrows, mas valuable ka pa. Imagine na nimo mga kaigsunan, unya, sikag kahadlok, nag-worry ka sa imong kinabuhi, nga ang Ginoo naglantaw man nimo. Ang kapait, iniglantaw sa Ginoo, nagunsa ka? Hello? Nag-unsa man ka sa diyang gilantaw ka sa Ginoo? In verse number 32, the Bible says, whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father, which is in heaven. Can you confess God sa mga tao? Or base nagtakuban ka, nga sa diyang naglakaw-lakaw ka, di ka mailhan na Kristohanon ka? When you deal with people, are you meek? Hello? When you deal with people, are you honest? When you deal with people, dili ba ka manlupig nila? Is your concern nga mahimo kang blessing or makapahimos ka nila? Mo nagi kuan sa Ginoo nato mga kaigsunan nga dapat ang attitude sa pagkakristohanon makit-an gyud si Christ.
Sa atong attitude ba? Siya gyud mo'y mapasundayag. Let's confess Him before men. Morning nindot kayo, ang makapausab gyud sa atong batasan, keep on telling people about the Lord. Kay lisod kay nimo i-mix ang kanang mga dautan nga mga batasan when you speak about the name of Jesus. Amen? Gawas na lang kung ma-mention na nimo si Jesus, mga igsoon, sa dihang imo ra siyang i-apil-apil sa imong istorya ba? Idle words. So how to use the name of God, nga wa siya labot sa sentence ba? Gi-apil lang nimo, idol. Pwede siya wala. Jesus, Maria, Joseph, tiniguang na. So, arita sa binatanon. Jesus. 3-in-1 naman ron. Jesus, Maria, Joseph. 3-in-1, Jesus. That is using the name of God without any purpose. Gi-insert ra nimo ba? In vain. Walay reason nga nang imong gisulti. Unya napay uban nga kana bitong pataka na lag kanang thank you Lord. Wag yun na pildi akong manok. Wag gyud labot ang Ginoo diha. Di ba? Mas may pani kanang tagaan ka og kanang nindot ba niya mayon ka thank you God. Murag si Ada ba thank you God. Bueno, pasalamat ka nang apil ang Ginoo sa imong istorya. When you use the name of God, dapat involved siya. Amen? So if you keep on talking about the name of God, ma-erase yun na mga kaigsunan ang mga wickedness nga naa pa nagpabilin sa imong kasing-kasing. So proclaim the name of God. Confess me before men, ingon siya. Because if we do that, ingon siya diri, Him will I confess also before my Father which is in heaven. Naliman ka na? Ingon ka ni Christ dito siyang amahan? O kani si Kuano? Kani si Kuano? Mention imong name dito? No? Di mo ganahan, ana? Pagkanindot, ana, mga kaigsunan, kung ma-mention ka ni Christ mismo, dito sa iyang gingharian, o karon, kamo mismo, makaingon, ana, ma-mention baka ka. Na, ato nang i-make sure mga kaigsunan, kay perting paita kundili. 33, but whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Bisag unsaon pa nimog angkon nga luwas ka, but you are denying the name of Christ. Dili tinuod luwas ba? Kaning nangangkon lang ba? Nangangkon. Pero gideny si Christ. Mo man na, di mo i-accept, imong gideny. So meaning, wadyo ka naluwas, you will not be mentioned. Dili ka kanang sa tanang kanang like a lawyer ba nga i-defend ka sa Ginoo dito sa kanang inig-atubang na nimo sa hukom. Wala kay lawyer. So mo na mga kaigsunan nga ang amahan malipay gyud siya. Malipay gyud siya nga makadungog nga ang iyang anak nag-mention na ngan ikaw og i-mention ka. Perting dinutaan ni mga kaigsunan pero imong i-deny si Christ maghilom siya na dili na wala na siya. Walay labot na. Nga ikaw pa'y tabian kayo, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have done many wonderful works. We cast out devils. Mga igsoon, ingon na Ginoo, I never knew you. Depart from me, you workers of iniquity. Piting luya. Patakag pangangkon. Awayon pa tong tinuod. Daghana karon ay. Number 5. Jesus acknowledges that his teachings might cause divisions. Tinuod yun eh. Kung na-experience din ako, I believe na-experience din ninyo. So, unsa man na mga kaigsunan in Matthew chapter 10, 34 to 39. Ingos Bible, think not that I am come to send peace on earth.
I came not to send peace but a sword. Nganong nahimo man ingon ana mga kaigsunan? Because it is a battle. When you receive the Lord, it's a war. You are declaring war against the devil. Gubat ni. So kinsa may paboritong gamiton sa yawa to be against you. Kanara sa mga duol sa imong kinabuhi. Mo na pinaka-paborito niyang gamiton. Ingon sa Bible, verse 35, "For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law." Labaw na ni. Mag-away-away mga kaigsunan. O sa hinungdan, matud pa nila religion. Nagtuo man sila religion ng pagkaluwas. Jesus never gave us a religion. He gave us salvation. He gave us relationship. Dili religion mga igsoon. So mo na diya maglalis-lalis na nganong mamalhin magyud og religion mauni atong namatan. Palayason pa ka. Di ba? Kung ang mama mo'y nag-unaw niya, ang anak mo'y tigbuhi, di na tika palitag milk. Di na tika palitag insure. Di na tika pa-injikag insulin. Patay, musaka ng sugar. Basta di ka mohunog simba anang laing tinuhuan. No? Usay mga hilasuning na ay kwarta ba? Nagtuo sila nga sila na'y tag-iyas kinabuhi sa ubang tao. So expected na mga kaigsunan nga naagyoy ka ng persecution from your loved ones. In verse number 36, "And a man's foes shall be they of his own household." Diha magsugod ang persecution. Unya, mag-uol pa ka nga, wala ko tagda sa ako'y igsuon. Wa pa ka kabasa tingali ani dapita. Ayaw kahadlok. Tanawa ang unang gitudlo sa Ginoo, be steadfast. Sa point number 4. Be steadfast, do not be afraid. Be strong. Ayaw tuguti nga makwan ka, ma-discourage ka. Kay lahi biyan ni mga kaigsunan ni ma-discourage ta, kay di na taganahan yun. Unya, murag mo kontra na ta ba? Kung unsa na mga encouragement, sayo na ni mo istoryahon kay dili nahimo na siyang sayon because of Christ. Mahimo siyang lisod ang buluhaton sa Ginoo because wala ka ni sunod ni Christ. You are not walking with Him. You are not serving with Him. Di ba? Kuan ba yata sa Ginoo? We work with Him. Mao man na ang gisulti niya. Kay dili makapasagdan sa Ginoo. Ningon magani siya ayaw kahadlok inigsulti kay ang balang espiritu mo ay musulti. Mo nang maghadlok ka or kanang makapoy ka sig sulti niya, way mutuon nimo kay imo man giangkon nga ikaw. Pero kung imong gi-consider mga kaigsunan ang gisulti sa Bible, imong gituhuan, ang Ginoo may nagistorya, gigamit lang ng imong baba. Nya way nituo sa imong gisulti, masuko di ka. Nya gigamit naman ng imong baba sa balang espiritu. Amen? So kung masuko ka, o nangangko na ka, ikaw di ito nagsigpaningkamot o explain. Let God speak through your mouth. Sugod pa na sa Old Testament, mga igsoon, sa dihang si Moses gipili sa Ginoo. So Lord, I don't know how to speak. Di ko kanang kwan speaker. Diningon siya, di ba, imong igsoon, pare. Muna akong gamiton. O di, wala siya mahimo. Pero ang ending mga kaigsunan, siya'y sigsulti. Hasta si Aaron, iya pang gikasaban. Kasi diyang niadto siya sa kanang sa bukid, nakigmeet siya sa Ginoo para atong tablet mga igsoon. Pagbalik niya, si Aaron may naguna-una. Si Aaron man, nadaman siya sa mga tao. Mo nilahi ning walay calling. Kaning appointee lang ba? Kaning na i-calling, maog yun siya ang lig-on gyud nga, kuhan mo na, maminaw mo anak, kisay na i-calling. Kay kanang imuha kulingling lang na, imuha kulingling. Maminaw mo, kinsay gitawag.
Kay naa diha ihatag sa Ginoo ang instruction. O nabuwag si Moses, mga igsoon, nalihis na sila. Mao na ang mga membro sa mga churches karon, kung di ka makigsabay o pangalagad sa imong pastor, malihis jud ka. Mao na ay gyud mo kalihis. Amen? So naay division, mga kaigsunan, klaro kayo nga gisulti sa Bible. There will be divisions. Alright? So naa sa household, in verse number 37, tanawa, bugat kayo ni, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Daghan kayong mga anak wa kasimba tungod sa ilang ginikanan. Daghan mga ginikanan wa kasimba tungod sa ilang mga anak. Meaning gitagaan nimo og mas dakong value ang imong inahan, ang imong ginikanan or ang imong anak kaysa Ginoo. Ningon ang Ginoo, you are not worthy of me. Mao na mga kaigsunan, if you want to be a grown-up Christian, kanang strong ka nga Christian, dapat Ginoo gyud. Why pwedeng ipuli nimo diha? Kung si kinsa man nga gustong mokuha sa place sa Ginoo sa imong kinabuhi, imo gyud nang i-erase sa imong kinabuhi gyud. Are you listening? So, ing-ani na ba ang inyong status sa Christianity? Wa magkatudloy sa Ginoo nga imo silang awayon, pero ayaw silang ipalabaw sa Ginoo. Amen? Ang gisulti gani sa Ginoo ani sa other scripture, kung dili ka maka-hate sa imong mother, father, imohang brother, sister, hasta sa imong kaugalingon, di ka pwede mahimong disciple sa Ginoo. Ang word gigamit, hate gani. Pero mao na yung explanation, mga kaigsunan. Dili pasabot nga ato silang awayon, ato silang kapungtan, kundi ang gusto sa Ginoo, ayaw silang ipalabaw kaysa Dios. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Mo na dili tanan gyud makasunod gyud sa Ginoo. Ngano man? Naaman ang loved ones. Di man nimo mag-give up. Amen? Ignore lang ka sa imong ginikanan nga ayaw sa simba karong Domingo ha kay magpakuyog ko nimo. Unya, ang imo ra bang nadunggan nga lesson last Sunday, obey your parents. What imo gipadayon? In the Lord. Unya, in the Lord to, nga di ka pasimbahon? In the Lord to? Nga di na kaniya pabasahog Bible? Lahi biya na mga ginikanan ng mga ungodly, mga kaigsunan. Kung magtanaw kag TV, di ka madlungon. Kung magduwa-duwa ka diya sa computer, ala, ino ba ka nga, mayuhas kong anak ka. Pero kita ka magbasag Bible, ino na ka, nanasag ka na. Mura silang matreten ba? When you use the Bible as a pattern, nga imong gisunod para sa imong kinabuhi, malain sila. Nakabantay mo? Tempa, naka-experience na mo, anak? Muna ningon ang Ginoo, mga kaigsunan, you need to know. Kinsa may naagyod sa ibabaw sa imong kinabuhi. Basig na apay mas nilabaw sa Ginoo. Ningon ang Ginoo, di ka worthy nako. Wala pa mas bugat. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Kabugat anak. So kung imo ng mga anak magsabad-sabad sa imong pagpangalagad sa Ginoo, can you give them up? For God's sake? Can you give them up? You should. Because if you choose your children, muhunong nalantaan ng simba kay kaning atong anak, masuko man. Malus ni mo imong anak yun. But if you choose God, ingon ani mo gani ang Ginoo mo lihok, if you choose the Lord,
siya'y bahala atong mga tao nga wa nimo pilia para makuyog sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. That's how God works. Jealous God magud siya. Nya lahi man na iyang pagka-jealous God. Godly man. So naay godly jealousy, pero walay godly anger. Diba? Lisod kaya nakopyahon ang kasuko sa Ginoo, mga kaigsunan. Verse number 38. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Pila ka buk Kristohanon karon tungod sa kalisod, nawala na sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Managlahi man ni atong cross. Tingali ang imong cross, finances. Tingali ang uban ang imong cross, how to spend your money. Dako kay kang problema, ana. Naglibog na ka, saan nila ko paghurot, oy? Sakit sana nga problema, oy. Dako kay ng problema nga gusto dyo ka mo gasto ba? So nikaawang ka dito sa restaurant, inikahuman, yun ka nga bill, miyon na ng waiter, sir, oy, himuham ng restaurant, good. Asa naman na igasto, oy? Sakay kag eroplano, adto ka sa ticketing booth, miyon na good morning, sir. Kuan ko ka ng business class. Sir, sir, uy, imo man ng eroplano. Wa na problema kay kana. Bisag asa ka adto, sir, imo man ng tindahan. O sa pa man nimo kwarta, ipanghatag lang na oy, perti man sang laugan nimo. Di na problema ka. Wa na makay kagastuhan, pero ang problema nimo kay di ka mao manghatag. O di ba dako kay ng problema? Manimaho na imong kwarta. Di na magasto. Di ba? Mo na yung problema ni mo, managlahi o cross, mga kaigsunan. Ang uban, ang ilahang cross is ilang health. Nahimong kanang babag sa ilang pagpangalagan sa Ginoo kay sikli kayo. So, whatever your cross is, iyon ang Ginoo, pasana na. Ayun na himuang reason that you cannot come to me. You cannot serve me. Because if you allow your problem, your cross, to be the reason that you cannot serve the Lord, you are not worthy of me. Karon panguntanon ta mo, unsa ka sakit sa imong heart, mga igsoon? Kung makadungog ka, ang Ginoo ni sulti nimo, you are not worthy of me. Pasabot na nagampo-ampo ka, you are not worthy of me. Unya kanira bang mga tao nga not worthy sa presensya sa Ginoo, manawag ra nig maipit. Kung hapsay ra ang kinabuhi, di gyud ni manawag. Mabito nahimong dili worthy. Tungod kay wala man nag-uban sa Ginoo. Daghan man kay reason, mga kaigsuonan. No? Daghag apan. Ganahan ta ko mga lagad sa Ginoo apan. Naamagod ko'y giatubang ron nga problema. Apan. Naamagod ko'y laing schedule. Apan. Daghanag apan, oy. Di ba pag tao daghang apan, dakong problema na. In verse number 39, he that findeth his life shall lose it. And he that loseth his life for my sake shall find it. What a statement of God. Sige kag paningkamot sa imong kinabuhi nga imong mabuild ang imong kinabuhi. And you have no time for God. Nadato ka. Ninindot imong balay, ninindot imong sakyanan, pero ningon ang Ginoo, mga kaigsunan, you are going to lose it. You are going to lose your life. Pero kung gitugutan nimo nga ang imong dreams, imong gi-give up para sa Ginoo, ang imong desire, imong gi-surrender para sa Ginoo,
murag na-lose ang imong life. Ang mga tao, tanawon ka na unsa na magkaoy, edukado kang dako, di man nimo gamiton, murag na-lose ang imong kinabuhi. But you are doing it for God. Iyon ang Ginoo, mga kaigsunan. You shall find it. Mo na agyon mo kahadlok og hatag sa inyong kinabuhi sa Ginoo, mga igsoon. The bigger you surrender to God, the bigger blessing you can receive. But i-make sure lang yun nga ang imong kinabuhi nga gihatag nimo sa Ginoo, ipagamit nimo sa Ginoo. Dili mo ipagamit sa tao. Sa Ginoo gyud ipagamit. Then it will be God that will return that life to you. Unsa nga klase nga life? Abundant in blessing. Taas nga kinabuhi. Kaya di na tinuod nga masamang damo, matagal mamatay. No? Tingali sa kalibutan, pwede na. Pero diha sa presensya sa Dios, kanay mga Kristohanon, ang magsigig pabadlong, mumubo imo kinabuhi. Mao na, para mo taas atong kinabuhi, let God use you. Mao na nga isig pangitaan ng kinabuhi nimo sa kalibutan, ang atong kinabuhi di adire sa pulong sa Ginoo. Naa sa buluhaton sa Dios. Klaro kayong instruction. And he that loseth his life for my sake shall find it. Amen? Makit-an na nimo ang imong kinabuhi. O, naakay kanang schedule para sa imuha kintahing kinabuhi. Unya, pagkahuman ning babagman sa schedule ni mos Ginoo. Ayaw ni. Bahala na ni. I'd rather lose this than losing God. Pag nakita nas Ginoo nga mao na imong batasan, mga kaigsuonan, aprobado kay kas Ginoo. We experience that a lot of time. Tanawar ako sa Ginoo mo panalangin basta imong unahon ang Ginoo ay jug sugot langkatad kas Ginoo sa panahon. Kana mga kaigsuonan, kwarta na. How much more kung kana lang gilaay ka, giduka ka, gikapoy ka. Unya na kay schedule ugma. Kamo mga estudyante, naamoy mga kanang gipagtrabaho, unya imong i-disregard ang Ginoo tungod sa imong gitrabaho, agi kaluoy. You are trying to sell your life, trying to find your life and losing God. You are going to lose your life. Pero kung imong unahon ang Ginoo, mahibong na lang ka, pusot-pusot ang knowledge. Pusot-pusot. Inigtuon nimo, pilit na yun. Pero kung imo i-disregard ang Ginoo, wa na. Imo nang namemorya, tanang corner sa imong kisame. Wa pa gyud nimo namemorya imong lesson. Sumagod, i-try ninyo, i-try. Ayaw simba, kay exam inig Lunes. Ay simba. You worry a lot of your life. You're trying to find your life, but you're going to lose it. Because God is the owner of knowledge and wisdom. Pero unahon nimo ang Ginoo, gamayng basa mga igsoon, pilit dayon. Laliman ka, He can make you smarter and wiser than your teacher. Dali na kakasabot ba? Monay nakanindot kung ang Ginoo mo'y atong gipili. Amen? Bisag way notes. Makapasar ka sa exam. Pero mas maayos itong na notes. Kay ma-review man. Parehara ko nag-music ko, naiuban digyot ka play kung way notes. Diba? Mura silang buta, magtanaw sa piano. Kung saan, bisag papaminahon pa. Wala pyesa, ana. Wala kung may pyesa, di good ka play. Pero tagay pyesa, bisag unsa kalisod. May kayo. Di ba? Pero naagi mga musician, oy, paminahon lang. Kuha, yun. Naagi mga tao yung nana, sama sa cook.
Mga kaigsunan, recipe. Basta na recipe, kaya na ko. Yung sahay, way lami. Pero naagi mga tao, tanaw na oy. Kayo lang ba? Kay bao na unsay sagol. Unya inigtilaw. Kay bao unsay amount ani nga sagol, unsay amount ani kopya. Naagi mga tao ingon na. Amen? So sama sa na sa Christian life. You have a lot of notes, but you have no guidance. You have no wisdom. Magunsa man na. Di ba? Lahig yun to nga, giniyahan ka, gigamit ka sa Ginoo, mga kaigsunan. But always choose God. Because if you're going to lose your life, you are going to find it. If you're going to lose your life for Christ's sake. Hello? Pero imo i-lose your life for computer's sake. Ay, sana. Are you listening? For cellphone's sake. From kig kamatay na kag, wadan kag cellphone. Amen? You know what cellphone will do? Cellphone can help. I agree with you. Cellphone can help you to be close to those people who are far from you. Agree mo na? You can communicate with them. You can video call them. Whoa, tuwa sa Amerika, murami close, but it can lose your connection to the people near you. Laliman ka anak mga kaigsunan, nangaon. Tanaw ra na sa mga restaurant ha, nangaon. Nangaon sila, wag yung istoryahay, kay ang tagsa-tagsa tuwa sa cellphone. Layo kay sila, nagtapad ra, pero perting layo Kaya nga naman, ang separator nila, cellphone. Nagkuyog, wa nag-istorya. Nga naman, ang separator nila, cellphone. It destroys relationship. Do you agree with that? O niya, nga nung tugutan man na to. Cellphone is good, but if you don't know how to use it, it is very dangerous. Muna ka na inyong anak, kung ang naong anak, napilit na ng cellphone, tangtangin na ninyo mga kaigsunan. Tagtangin yun na ninyo. Nga naman, maunay mo destroy si kinabuhi sa inyong mga anak. Pirting luuyag yun. Sometimes di na sila kaibaw. They spend too much. Unya, di na ba na sila musugot inyong too much? Pagani ako pag-open, nagtuo ka. Nagtuo ka. O kamo mga parents, inyong anak gagmay pa, kamo may nag-anad nila. Kamo'y nag-anad. Nga naman, ikaw na may kasaban si mong anak, cellphone ba? Wait, anak, nasa ko i-text anak, kajot lang. Mura nagsitag iya sa imong cellphone. Unya sugot po ka. Ayaw, kaya nga naman, gisunog nimo ang future sa imong anak. Ayaw yun, they're trying to find their life in the cellphone. Di ba? That is not for Christ's sake. I-destroy nila ang ilang kinabuhi. So, ayaw tuguti, mga kaigsunan. Because sometimes we do not know the affairs of our children. Usay, ilaron lang ta. Pero, pasalamat as Ginoo, kay naaman ang iyang pulong, there is nothing hid that shall not be revealed. Usa ka adlaw, ablihan yun as Ginoo, mga kaigsunan. Just keep on serving because God will let you know kato mga dautan nga mga binuhatan sa mga katawhan sa imong palibot. Ipakita gyud as Ginoo mo nang wa jud makailad sa mga taong duol sa Dios. Pwede mailad nimo once, twice, pero dili gyud na magdugay. Mga igsoon. Amen? Mo na nga, ayaw na lang sige gukod na imong kinabuhi. Ayaw na sige og kanang imong una ang imuhang loved ones more than God. Awa na, di ka pwede. Di ka pwede yun sa tiilan sa Ginoo.
So iyang gi-acknowledge daan mga igsoon na agi kagubot nga mahitabo. Because our enemy nara sa sud sa balay. Naara gyud sa sud sa balay. Number 6, Jesus promises blessings for those who assist the apostles. All right? So dili lang kay mga apostles ni mga kaigsunan, kundi hasta ang mga naa karon nga gibutang sa Ginoo sa kasimbahanan. Kinsa ang mo-assist ana nila, naay reward ang Ginoo. Una, ato na magikat-on, kinsa ang mangaway ana nila, nangaway sad sa Ginoo. Are you listening? Pero karon lahi atong istoryahan. Kinsa ang mo-assist, naay reward ang Ginoo. Matanawa ha? Atong basahon mga kaigsunan, Matthew 10:40-42. In 40-42 mga igsoon, ingon sa Bible, He that receiveth you, receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. Anindot no? So, when you go on visitation, nag-accept sa imuha, nag-accept pud siya sa Ginoo. O kinsa to ang ni-accept ni Christ, ni-accept pud sa Father. Sa may lesson, ana. No, ayaw kagool nga i-disregard ka. Kay ang Ginoo, iya pud gi-disregard. Mo na kita pud mag-amping ta sa atong kinabuhi. Nga naman, kung ilat ang dawaton, sama ra sa gidawat nila si Christ, unya, ang imong attitude, di man pareha ni Christ. Kinsa may imong gipakauwawan. You are bringing the name of Christ. Mao na kasagaran sa mga Kristiyanon, nagtakuban na lang, di yun, mailhan Christian. O sa inyong eskwelahan, nailhan mo Kristiyanon mo, mga estudyante? Na? Bisa kausa lang, nakitaan ba mo dito nga nagbasa mo Bible? Have you mentioned Christ in your school? Ni barog ba ka anang imong teacher nga nagtudlo og kanang evolution? Ni barog ba ka nga, Sir, Ma'am, I'm sorry, I do not worship idol. Kinabayag yun ay mga mas diha. Kada eskwelahan. Can you stand for God, mga kaigsunan? Ngawa ka ni compromise sa eskwelahan kay mong eskwelahan. O na diha ang problema sa mga Kristiyanon. Kay mahadlok man ihagbong. You are trying to gain your life and losing Christ. Kanindot naman lang kung na estudyante ngayon, sir. Bahala nagimo kong hagbongon i-incomplete ko, di jud ko muhimo anang imong gipabuhat nako. That is against my faith. Kadaghan mga estudyante padtog eskwelahan Domingo mga kaigsunan wa ra bay buhaton, activity lang. Unya hadlokon din sa teachers og hagbong. Kung pabalikon ko sa Ginoo nga estudyante ko mga kaigsunan, ako gyud ako teacher. Sir, ihagbong lang ko sir kaysa mahagbong ko sa Ginoo. Stop finding your life. God knows how to put it together. Mo nagdala-dala ta mga kaigsunan, mo na careful ta kay kinsa to mo receive nato, gi-receive sad nila si Christ. Mo may gingon no. In verse number 41, He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Naagi reward mga igsoon kung imong dawaton ang prophet. Imagine na nimo mga kaigsunan, bisag in the name of the prophet pa, you shall receive a prophet's reward. So yung gidawat ang pastor sa imong kinabuhi, you will receive mga kaigsunan a reward. Kanindot ana nga kinabuhi mga kaigsunan nga wala nimo imo hinoong awayon ang pastor. Imo naman hinoon i-backbite. Daghan kayo mga Kristiyanon karon maila sa atubangan. Amen? Unya nagkayusa pa gyud ang mga Kristiyanon, di gyud manumbong.
Di nga damay-damay, ang kinabuhi perting bugata. Kaya you are hurting the man that God have chosen to help you, to teach you, to guide you to righteousness. Unya, imuhang gipasipadan ang iyang name. Imong gihuna-hunaan o dautan ang iyang pagkatao. O kinsa may imong gidaot, gigubaan na, imong kaugalingon. Pero kung ni-support ka, nagpaluyo ka, ni-assist ka, usay buhaton sa Ginoo, you will receive a reward. Finally, in verse number 42, and whosoever, tanawa ha, shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of a disciple. Now ha, in the name of a disciple only, naghatag kag tubig sa usa ka bata. Verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Laliman ka, tungod lang gyud sa imong pastor, nihatag kag tubig sa bata. Maoro ba ni gitudlo sa atong pastor, no? Ato ning buhaton. Liman ka, in the name of a disciple, wala tuguti sa Ginoo nga dili ma-rewardan. How much more you are doing it in the name of God? Muna na ay panalangin, Ikson. Gitudluan sila ni Christ na ay panalangin katong mga tao mutabang ninyo kung asa ta mo gipada. O karon si Pastor Gonzalo Cruz gipada sa Lapu-Lapu. Tanan nga mga tao nga mo assist nako to reach out the people in Lapu-Lapu will be blessed by God. Tinuod yun na. Ug kinsa to nga nahimong babag nga nalangay ang buluhaton mga kaigsunan, mahiagom pod sa latigo sa Ginoo. Kay ikaw naman ang nagkontra sa buluhaton. So ikaw mo pili, asa man mo ibutang imong kaugalingon? Are you going to assist or you are going to insist what you want? Ha? Unsay gusto nimo? Badlungon kas Ginoo o panalanginan kas Ginoo? Muna, mga sugod sa mga young people, ato lang yun silang i-point nga to kang Christ yun. Atong tudluan atong mga anak nga you gain Christ. Ayaw kayong focus to gain your life in this world. Kay malus yun na nimo. But try the best that you can to gain God in your life. It doesn't matter malus nimo imong kinabuhi. Imong dreams, imong desires, it doesn't matter nga imo na mag-give up. Ihatag ra na sa Ginoo unsay desires nimo. Promise na niya mga igsoon. So gingon ana niya pag-instruct ang iya mga apostoles. Ug kani nga instruction mga kaigsunan, it extends to us. No, kay dili ra man ni para sa mga apostles lang. Ang di lang yun pwede sa ato kanang mangayo tag masakiton. Amen? Nakakaton ba ta? Na, mao ni ang pagpadala sa atong Ginoong Jesucristo sa mga apostoles. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for the message that you have given to us the whole day. I pray, Lord, that as we live our life, help us, Lord, nga amog yung buhaton ang tanan nga di ka malus sa among kinabuhi. Help us, Lord, to give up our life for your name's sake. Help us that we would never put our life first sa among mga decision making. Ang among loved ones, ang among trabaho ug unsa pa, business. Ayaw itugot, Lord, nga maoy mahimo nga importante sa among kinabuhi. Apan tuguti, Lord, nga ikaw gyud ang mahimo namo nga reason nganong buhaton namo ang among pagabuhaton. And thank you, Lord God, for your people that are here listening to your message. I pray, dear God, that you will help them to surrender their life to you, O Lord, to ask forgiveness kung naa may mga pagbadlong ngaylan nadawatan karon. And to be humble enough, O God, to accept their mistakes
and to change it for your glory. Thank you, Lord, for the opportunity to come to the altar tonight. I pray that you will bless them as they come and kneel down before you, O Lord. Please, I pray that you will hear their prayers, O God. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Karon gibadlong ka, sige.